It's time for DJ Rocky's Secret Files. Mas lalo kong tinatagan yung sarili ko ng mga oras na yun. Hindi ko siya iniwan sa tabi niya. Kasi alam ko sa sarili ko na mas kailangan niya ako. Pinatunayan ko yung pagmamahal na meron ako para sa kanya. Mas matangkad pa sa kanya. Pinatunayan ko na yung pagmamahal ko sa kanya higit pa sa buhay ko. Halos hindi na ako umuwi sa amin para lang makasama siya. Yung part-time job ko, napabayaan ko na. Hanggang sa umabot sa point na pinatigil na ako ng tatay ko sa pag-aaral. Kasi pinapili niya ako. Pinapili niya ako kung mag-aaral ako o si Bri. Dahil sa katigasan ng ulo ko, mas pinili ko si Bri. Nung mga time na yon, para kaming naging mag-live-in partner. Lumayas ako sa amin. Naghanap ako ng trabaho. Hanggang sa napagpasyahan ng tatay ni Bri na dapat daw maikasal kami. Yung moment na yon, hindi ko alam kung magugulat ba ako sa tuwa o magiging ganap na malungkot kasi tinalikuran ko yung pamilya ko. Hindi ko alam. Para sa future namin, pinilit ko yung sarili ko na tanggapin at intindihin yung pag-alis niya ng bansa. Yung pagtatrabaho niya sa barko. Lumipas ang buwan. Para bang nagiging cold na yung relationship namin. Kasi nga long distance. Nawawalan siya ng time. Hindi man lang ako ma-chat. Hindi man lang niya magawang kumustahin ako. Pero siya, nagagawa niya ng time. Yung family niya. Nagsiselos ako nung time na yun. Alam ko, hindi ako yung una sa listahan ng prioridad niya sa buhay. Kaya naman, knowing that, naglibang ako. Natuto akong gumimik after work. At napasama ako sa barkada. Halos inuumaga ako sa gimikan. Hanggang sa unti-unti, meron akong nagiging ka-close. Nakalapit ng department ko sa work. Lagi ko siyang napapansin every time na napapadaan ako sa area niya. Hanggang sa naging close kami. Feeling ko, naiintindihan niya ako. Tuwing nag-uusap kami sa sitwasyon ko, para bang nakahanap ako ng kaibigan, ng masasandalan. Pero nung napapansin ko na parang nagkakaroon ng issue sa aming dalawa, nag-iba ako ng trabaho. Umiwas na rin ako sa issue. Pinagchichismisan kasi kami nung ibang ka-work ko doon. Hanggang sa nakalipat na nga ako ng trabaho. Pero
Halos magkabilang building lang yung nilipatan kong work dun sa former job ko. Kaya after duty ni JC pala yung pangalan ng naging kaklose ko sa former work ko. Dumediretso siya sa work ko para sunduin ako. Hindi ko alam if tama pa ba yung mga ginagawa niya. Kasi sinusundo niya ako. Ang gulo namin, 'di ba? Until one day, tinanong ko siya. Ayun, umamin siya na nafo-fall na siya. Pero ako, binaliwala ko yung bagay na pag-amin niya sa akin. Kasi alam kong mali. At alam naman niya na that time, may fiancé ako. At malabo ang relationship sa aming dalawa. At dahil naging malabo na yung relationship namin ni Bri, napagpasyahan ni Bri na maghiwalay na kami. Binigay ko sa kanya yung kalayaan ng mga oras na yun. Iniisip ko, dahil ba sa nawalan ako ng tiwala? Dahil sa kawalan niya ng oras? Dahil ba selos ako ng selos sa ka-work niya na nilalandi siya? Wala akong magawa? Di ko alam. Ang daming rason kung bakit kami naghiwalay. Kaya naman ng oras na yon, ang naging sandalan ko, si JC. Naging mag-on kami ni JC. Kahit alam ko, pilit naming inaayos ni Bri yung relationship namin. Naging okay naman kami. And then, 2 weeks, malapit nang bumalik si Bri sa Pilipinas. Pero para bang napansin ko, iba yung posture ng katawan ko. Feeling ko may kakaiba sa akin. Nangamba ako. Kinausap ko si JC. Sinabi ko ang lahat-lahat sa kanya na okay na kami ni Bri. At napag-usapan na namin kung ano yung nangyari sa amin. Hanggang sa sinabi ni JC sa akin na baka buntis ka. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Lalo akong naguluhan. Sobra akong natakot. Kaya ang ginawa ko, sinabihan ko siya na layuan niya na ako. Alam ko, sobra ko siyang nasaktan kasi kitang-kita ko humahagulgol siya noong mga oras na yun. Minabuti ko na lang. Araw-araw niyang ipinararamdam sa akin yung pagmamahal niya. Pinaplano na rin namin na magkaroon ng anak. At sa tuwing may nangyayari sa amin, hindi maiwasan na sumagi sa isip ko yung nagawa ko ng mga oras na magkahiwalay kami. Napapansin ni Bri na minsan
Wala akong gana sa tuwing magme-make love kami. Pilit niyang inaalam kung ano nga ba yung dinadala ko. Kung meron daw ba akong problema. O kung tama daw ba yung hinala niya na may naging iba ako habang hiwalay kami. At pilit ko ring dinedenay yung mga bagay na yun. Kasi ayoko nang maalala yung isang pagkakamaling nagawa ko sa taong mahal na mahal ko. Lagi ring napapansin ni Bri na hindi ako dinadatnan. Alam niya kasi yung date na magkakaroon ako. May track siya dun. Sabi ko na lang naging irregular ako since nung nawalan kami ng contact sa isa't isa. Lumipas ang ilang linggo, napansin ng ate ni Bri na matamlay ako. And then, nawalan ako ng malay. Nagdilim ang paningin ko. Kaya naman, minabuti ng ate niya na sabihin sa akin at kay Bri na baka nga buntis ako. Hanggang sa no choice, nagpiti na ako. Nandoon si Bri. Tuwang-tuwa siya sa naging resulta. Kasi positive. At buntis nga ako. Pero mas lalong nabuo yung takot ko na baka hindi kay Bri yung dinadala ko. Kasi nga may nangyari sa amin ni JC. At alam ko naging irregular ako kaya hindi ko alam kung kailan ba o paano nangyari. Laging nasa isip ko yung mga nangyari hanggang sa nababalitaan ko na lagi pa rin pumupunta si JC sa work ko para kumustahin ako sa mga ka-work ko before. Hanggang sa napagpasyahan namin ni Bri na ituloy namin yung kasal. Marami kasi yung nagdududa, mabilis akong nabuntis ni Bri. At dahil sa duda na yon, hindi ko rin maiwasan na isipin na baka nga kay JC ang pinagbubuntis ko. Alam ko na naging magulo sa isip ni Bri na magpakasal kami. Dahil sa mga naging problema namin. Pero natuloy pa rin ang kasal. Kasi naniwala siya. Naniwala siya sa akin. May nagsasabi sa paligid namin, sa pamilya niya, sa ate niya, na baka hindi daw normal yung baby sa tiyan ko. Dahil ang putla-putla ko daw. Nagpupumilit ang ate niya na magpa-check na ako sa doktor agad-agad. At doon natatakot na ako. Unang beses kong pupunta sa doktor. Malalaman kong ilang buwan na, ilang linggo na. Pinapalakas ko yung loob ko na anak ni Bri yung baby ko. Hanggang sa dumating na nga ang araw. Nabuntis ako ni JC. Si JC na naging sandalan ko noong mga oras na binabaliwala ako ni Bri.
Noong mga oras na hindi kami okay ni Brian. Naging matamlay at nawalan ako ng gana sa sarili ko noong mga oras na yun. Hindi ako kumakain. At halos nakakulong lang ako sa kwarto. Nakahiga. At laging wala sa sarili. Nakikita ko kung paano nasasaktan si Bri. Pero patuloy niya pa rin akong inaalagaan. Pinaparamdam niya pa rin sa akin kung gaano niya ako kamahal bilang asawa niya. Iniisip pa rin niya yung kalagayan ko bilang nagdadalang tao. Siguro mas iniisip niya yung kapakanan ng anak ko. Pinilit niya pa rin maging mabuti sa akin kahit alam kong sobra ko siyang nasaktan. Minsan nga naisip ko, bakit sa akin pa nangyari to? Alam ko nakagawa ako ng kasalanan. Pero bakit ganito kalaki yung bunga? Buong buhay kong pagsisisihan na gumawa ako ng isang kasalanan na nagpabago ng buhay ko ngayon. Bago bumalik ng barko si Bri, kinausap niya ang mga magulang ko. Tinanong pagbalik ni Bryce sa barko. Lalo akong nabigyan ng parusa. Kasi hindi malabong magbago ang desisyon ni Bri. At tuluyan niya na akong iwan. At hindi nga ako nagkamali. Alam ko kasi sa mga oras na yon may mga taong hindi na ako tanggap. Before akong manganak, tuluyan na akong hiniwalayan ni Bri. Hindi ko alam kung paano ko pasisimulan yung buhay ko nang ako na lang mag-isa. Pinilit kong lakasan yung loob ko para sa magiging anak ko. After a month nang magkita kami ni Bri, pagbalik niya uli ng Pinas, nabalitaan ko may iba na siya. At ka-work niya. Na-stress. Nangulila siya. Alam ko yun. Siguro kaya niya nagawa yun. Minabuti ko na lang din na palayain siya. At pinili kong sikaping buhayin yung anak ko ng mag-isa. At dahil na rin sa sinabi sa akin ni Bri na walang mabuting maidudulot kung magkakabalikan pa kami. Kasi buong buhay niya lang, maaalala niya ang isang bagay na nagpabago sa buhay naming dalawa. Ayun. Hindi ko na siya kinulit pa. Napagpasyahan ko na ayusin ko kung ano man yung magiging buhay namin ng anak ko. Kaya ang ginawa ko, hinanap ko si JC. Ang sinasabi ngang tunay na ama ng anak ko. Napag-alaman ko na lumipat na din siya ng branch para makalimot. Gumawa ako ng paraan para makontak siya. Pero huli na ang lahat. Meron na siyang Sinabi ko sa kanya na may anak talaga siya sa akin. Aminado naman siya na anak niya yung pinagbubuntis ko.
Humingi siya ng tawad sa akin dahil sa nangyari. Sabi niya sa akin, binuntis niya daw talaga ako para hindi ko siya talikuran at para tuluyan ko nang iwan yung asawa ko. Nakita niya si Mikoy. Si Mikoy yung anak ko. Hindi maitatanggi. Anak nga niya. Tisoy. Mapungay na mata. Malalim na dimple. Di maikakaila na siya nga ang tatay ng anak ko. Meron ng karelasyon si JC. Pero napagdesisyonan ko na makipagkita pa rin sa kanya kasama ang anak ko. Mahal na mahal pa rin kita. Kahit matagal ko nang kinikimkim yung nararamdaman ko. Na tumatayo na mag-isa para sa buhay na meron ako ngayon. Maaaring nagkamali man ako dati. Pero nagsisisi ako. Nagsisisi ako sa mali kong nagawa. At patuloy pa rin akong umaasa na maitatama ko yung pagkakataon na ibinigay sa akin ng Panginoon. Ako si Lynn at ito ang secret file ko. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Natupad ko ang pangarap namin ni tatay nang wala siya. Itago niyo ako sa pangalang Thea. Kasalukuyang nasa Middle East, nakikipaglaban sa tindi ng init at lamig. At ito ang aking secret file. Uumpisahan ko ang kwento ko sa bilang naming magkakapatid. Marami kami. 5 babae at 5 lalaki. Pero technically, 11 kami. Namatay lang yung pinakapanganay namin. Pero sa totoo lang, hindi ko na siya naabutan. Ako kasi ang pangalawa sa bunso. Masaya naman kami magkakapatid. Kahit na marami kami. Maingay, magulo. Parang laging may World War III. Hindi ko nga alam kung paano kami nagkakasundo eh. Minsan may mga magkakakampi. At minsan naman may mga magkakaaway. Ganun naman siguro talaga ang pamilya. May away, tampo, at galit. Na nauuwi minsan sa suntukan. Pero at the end of the day, pamilya pa rin kami. Kahit anong mangyari. Ang estado ng buhay namin, mahirap. Kami yung tipong tinahilang ng nanay ko yung mga sirang mga damit. Nilalagyan niya lang ng design para may magamit kaming pangsayaw sa eskwelahan. Tapos yung tsinelas namin, nakailang wire na. Pero go pa rin hanggat pwede pa. Naalala ko nga yung grade 2 ako. Mga 6 na buwan na siguro yung bunso namin noon. Nang biglang magkasakit. Sa bundok pa kami nakatira noon.
Dinala siya sa sentro. Naiwan kami doon ng ate Mitch ko. Yung sinundan ko at yung dalawa kong kuya na mga nagbibinata. Siguro mga 16 at 18 sila noon. Tapos ang tagal-tagal ng nanay at tatay ko doon sa ospital. Wala kaming balita. Kasi nga nasa bundok kami. At buti na lang, nandun pa yung mga natitira kong kapatid. Tinaguyod kami. Gumawa sila ng mga handicrafts made of bamboo. Nagsaka, nagkaingin, namasukan sa mga nagpapalaging sa amin. Kasi hindi pa ganun ka-stricto noon. And that was year 1994. Almost 6 months nawala ang nanay at tatay ko. Dahil nandoon sila sa panganay namin sa sentro. Doon pala sila tumira dahil nakakonfine ang bunso namin. Isinuko na nga ng tatay ko yung bunso namin kasi hindi na nila alam kung ano daw talagang sakit. Naibenta nila ang lupa, kalabaw, aso, manok, halos lahat ng meron kami para may pambayad. Hanggang sa nakauwi na sila. Gumaling yung kapatid ko. Ewan ko kung maniniwala kayo pero sa tawas daw gumaling. And then, dahil mag 7 years old na ako that time, namulat na ako sa katotohanan. Sa katotohanan ng kalagayan ng pamilya ko. Para bang namatay yung pangarap ko? Dahil lulong pala sa alak at sugal ang nanay ko. Ganon din ang tatay ko. Sa tuwing mag-aaway sila, umiiyak kami ng ate ko. Kasi nagbubugbugan sila. Nagmumurahan sila. Ewan ko, hindi ko alam kung anong rason nila. At laging ganun. Basta ang alam ko, magulo ang nanay at tatay ko. Masakit maging parte ng pamilya namin. Kaya yung mga iba kong kapatid, pinili na lang umalis sa amin. Lumipas ang panahon, nakitira kami sa bahay ng ate ko na nag-abroad. Kasama namin doon ang asawa niya. Hanggang sa dumating yung araw na pinalayas kami ng bayaw ko. Nung first year high school kasi ako, ang nanay ko tumatanggap ng padala ng ate ko nang hindi namin alam kung anong nangyayari. Tinatanggap niya yung padala ng ate ko pero biglang nauubos. Alam nyo, awang-awa rin ako talaga sa ate ko na nasa abroad nun. Pero nung magagawa ko, wala kaming lakas ng loob. Kaya ayun, pinalayas kami ng bayaw ko. Hanggang sa dumating na yung ate ko nun. Ang sakit lang isipin na yung anak yung mismong nagpapalayas sa sarili niyang nanay. Kaya ayun, yung nanay ko, tumira sa kubo namin. Bumalik doon. At sinabihan ako ng ate ko noon na mas mangarap daw kami ng mas mataas at mas magandang buhay. Kaya ang ginawa, kulang lang sila sa aruga. Kaya nangarap uli ako. Pero malupit ang tadhana. Nagka-boyfriend ako that time. I was 19. Tapos ang gusto ng mga magulang ko, magpakasal na ako. Pero ayaw ko. Kaya ang nangyari, pinalayas ako sa amin. Sabi ko, paano na yung mga pangarap ko kung mag-aasawa na ako? Hindi pa ako handa, nay, tay. Ayaw ko. Pero hindi sila nakinig. At habang bitbit ko yung bag ko palayo sa bahay namin, tinatalakan ako ng nanay ko na lasing. Sumusunod siya sa akin habang lahat ng kapitbahay nandoon sa kalsada. At ayun, para ba akong bidang-bida sa pagkakataong yun? Ang sakit, ang bigat,
Pero kailangan kong manindigan at tumayo. Lumuwas ako ng Maynila sa tulong ng mga kaibigan kong nasa Maynila rin. Wala akong komunikasyon sa mga kapatid ko at magulang ko. Wala silang narinig na balita tungkol sa akin. Pero mabait ang Diyos sa akin. Sa amin, ng pamilya ko. Sa awa ng Diyos, nag-message sa akin yung best friend ko. At ang sabi niya, yung isa kong ate nasa abroad at magkasama sila doon. Tapos sinawagan ako nung ate ko. Pinagalitan niya ako at sinabi niya sa akin na umuwi na ako. Panay na ako. Wala na akong magagawa eh. Hanggang sa dumating na yung visa ko. Nilakad ko lahat ng papeles. Tapos nakipag-bonding muna ako sa mga kapatid ko. Hanggang sa'yo na nga. Lumuwas ako ng Maynila. Hinatid na nila ako. Kaway-kaway, bye-bye. At tandang-tanda ko pa na kahit malabo yung salamin ng bus, yung mga itsura nila. Kitang-kita ko yung ngiti ng tatay ko, ng mga kuya ko, at nung iba ko pang mga kapatid na babae. Hanggang sa isang araw, tumawag yung isa kong kapatid. Nadisgrasya daw sa motor yung isa kong kuya. Hindi ako masyadong nagamba pero nagdasal ako na sana okay siya. Hanggang sa nakareceive ako ng tawag na naman. Kinabukasan. At ang sabi ay, wala na daw ang kuya ko. Hindi ako nakaimik kasi hindi ko akalain na malala pala ang pagkakadisgrasya ng kuya ko. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi. Pero ang alam ko lang, uuwi ako. Ora mismo. Ayaw akong payagan ng agency. Kasi pa-flight na daw ako. Pero wala silang magagawa, tumakas ako at pumunta ng Sampaloc Bus Terminal via Isabela. Pero wala nang sasakyan, naalala ko madaling araw na pala. Kinaumagahan ang pinaka-first trip, sakay ako agad hanggang sa makarating ako. Iyak lang ako ng iyak kahit ang biyahe namin almost 10 hours. Wala akong ibang ginawa kundi umiyak. Pagdating ko sa burol ng kuya ko, hindi ko kayang tingnan siya. Yung anak niyang 3 years old ang sumalubong sa akin. Wala pa yung hipag ko noon, nasa Lebanon. Hindi siya makakauwi. Napakandong ang pamangkin ko sa akin at sabi niya, "Tita, tingnan mo yung si Papa oh, ang ganda ng higaan. Dami pa niyang ilaw." Bumuhos ang luha ko. Tapos, nakakatawa pa doon. Pinunasan naman ng bata yung mga luha ko. Kinarga ko siya at pumasok kami sa loob. At yun, wala na nga ang kuya ko. Kita mo sa mukha niya yung paghihirap bago siya nawala. Tumilapon daw yung motor niya at sa lakas ng impact na bali yung leeg niya. At naalog ang utak niya. Di ko siya kayang titigan ng matagal kasi ang sakit-sakit palang mawalan ng kapatid. Fast forward. Nagpunta na ako ng Middle East. Pagdating ko doon, nahihirapan ako mag-adjust. Dahil sa amo ko. Pero para sa pangarap ko, kakayanin ko. Lumipas ang 2 buwan, sunod-sunod na daw ang mild stroke ng tatay ko. At halos walang natitira sa sinasahod ko pero sige lang, kaya ko. Hanggat andito ako para sa kanila. At
At nabalitaan ko lalong nalulong ang nanay ko dahil may stable amount na silang allowance mula sa akin. Ako na lang kasi ang walang asawa sa amin. Kaya feeling ko, obligasyon ko yun. Maraming sumbong ang tatay ko pero lagi kong sinasabi na sana maging maayos na sila at huwag nang mang-away pa. Tapos sabi ng tatay ko, siguro magiging masaya ang nanay mo pag namatay ako. Nainis ako dun sa sinabi ni tatay. Sabi ko na lang, alagaan niyo po yung sarili ninyo, nay, tay, kasi yan lang yung tanging hiling ko. Pero taliwas sa hiling ko, ang nangyari. Bumalik sa pag-iinom ang tatay ko at lumala ang pagsusugal at pag-iinom ng nanay ko. Napabayaan na rin yung bunso namin. Siguro nga masama ako kasi sa isang gabi, napuno ako ng lungkot at homesick, nagdasal ako. Tapos ang sabi ko kay Lord, Lord, bigyan mo nga ng leksyon yung nanay ko para makita niya na mahalaga yung buhay niya. Then mid-September 2011, dinapuan ng sakit yung nanay ko. Halos sa ospital na siya manirahan. Meron siyang oxygen doon. Di na siya halos makahawak ng baso. Sa tuwing kausap ko ang tatay ko, umiyak siya. Tapos sabi niya, hinang-hina na daw yung nanay ko. Nanatili siyang mahina kahit nasa ospital siya hanggang Feb 2012 pumunta yung asawa ng panganay naming lalaki. May dalang mangtatawas na naman. At ayun, sinubukan, nakinig, at unti-unting nakabawi yung katawan niya. Then July 2012, pinapauwi ako ng amo ko. Kahit 1 year pa lang ako doon kasi magbabakasyon daw sila sa Europe ng halos 3 months. Ang sabi, libre naman daw yung ticket ko at ibibigay pa rin daw yung sahod ko kahit bakasyon. Sabi pa nila, if you have the chance to see them and to be with them, grab that chance because you will never know what tomorrow will come. Natawa ako doon. Kaya sabi ko, okay, I will go home for 1 month. July 5 hanggang August 5. Grabe, sobrang excited na ako makita yung mga magulang ko at mga kapatid ko. Pagdating ko, masayang masaya kami, nagsalo-salo kami, at walang araw na hindi ako nakangiti kasi sa wakas, unti-unti nang natutupad ang mga pangarap ko, ang mga pangarap namin. Napakabilis ng 1 buwan, parang 1 week lang. August 4 na nagkaroon kami uli ng salo-salo sa bahay. Masaya, nagiinuman, walwalan, unlimited sayawan. Nandun kami magkakapatid. Tapos yung tatay ko, isinayaw niya yung nanay ko. Palitan kami ng love song. Kantahan. Para kunwari, kasal ng nanay at tatay ko dahil nagsasayaw sila. Sobrang saya nilang dalawa. Kumuha pa ng plato yung isa kong ate. Tapos isa-isa daw kami maglagay ng pera para daw kunwari bagong kasal. Walang pagsidlan yung mga ngiti naming lahat. At natapos yung gabing yun na parang patay na ako sa tulog sa sobrang lasing. Ang saya pa rin sa isip ko habang nakangiti ako nakapikit. Alam ko, umaga na. Tagos na yung liwanag sa kwarto ko. Pero gusto ko pang pumikit. Kasi ilang oras na lang, flight ko na. Luluwas na ako maya-maya, sabi ko sa isip ko. Pero biglang nawala yun nang marinig ko yung sigaw ng bayaw ko. Tapos, naririnig ko na nagsisigawan yung mga tao sa paligid ko. At ang sabi nila, si Uncle buhatin ninyo! Ipaupo ninyo! Marami pang iba ang narinig ako. Bumangon ako at parang wala sa sarili na lumabas ng kwarto. Lumabas ako ng bahay at nakita ko ang tatay ko buhat ng pinsan ko at bayo ko habang nakulupaypay ang ulo at malakas na hilik ang naririnig ko. Namutla ako
Hindi ako nakapagsalita agad pero ang napansin ko ay basa ang shorts ng tatay ko. Nakaihi siya. Ayoko mang aminin pero napaupo ako, nanlumo ako at gusto kong umiyak pero nilingon ko yung nanay ko. Palabas ng bahay, hindi pa masyadong magaling yung nanay ko noon, mahina pa siya. Kaya agad ko siyang ibinalik sa loob ng bahay. At ang sabi ko, Nay, dito ka muna, kami nang bahala sa kanya. Makakasama sa iyo yung masres, okay lang. Dito ka muna. Niyakap ko siya, pero sa isip at puso ko, durog na ako noon. Itinakbo ng kuya at ate ko yung tatay ko sa ospital. Sabi ko susunod ako kasi aantayin ko lang yung auntie ko para may kasama yung nanay. Lumipas ng 15 minutes, tumawag ang number ng ate ko. Sinagot ko agad pero puros hiyaw at hagulugol na lang yung narinig ko. Hindi ko na napigilan. Tumakbo ako papalayo sa bahay at doon ako iyak ng iyak sa sobrang sakit. Bakit? Bakit ngayon pa? Sabi ko, ang daya mo naman, Lord, bakit ang bilis naman? Hindi ko alam pero parang mas patay na ang pakiramdam ko sa sobrang sakit. Una yung kuya ko tapos ngayon yung tatay ko. Sa araw mismo bago yung flight ko. May sumpa ka na ba sa akin, sa amin? Lumapit yung auntie kong pastora at sabi niya, Anak, sinusubok ka lang kasi matatag ka, diba? Sabi ko, Auntie, oo matatag ako pero sobra naman ata to. Paano ng nanay ko, yung mga kapatid ko? Lahat siguro halos ng words of wisdom sinabi na ng auntie ko. At siguro dahil doon, masasabi kong kahit papano gumaan yung pakiramdam ko. Pumunta kami sa punerarya. Ako namili ng higaan ng tatay ko. Light blue na may white. Yung touch nung kabaong. Napakasimple pero feeling ko magugustuhan niya. Pagkabili ko ng kabaong, pumunta ako ng city. Kasama ko yung pinsan ko para kunin yung padala ng ate ko. Pagbalik ko sa funeral, nandun yung tatay ko. Ayaw akong papasukin nung embalsamador kasi bawal daw. Pero hindi ako nagpapigil, nagpumiglas ako. Kahit hawak na ako nung dalawa kong kuya at ate, tumakbo ako, hinawi ko yung kumot na nakatakip sa kanya. Paghawi ko, andun yung tatay ko. Payapa yung muka. Parang nakangiti pa nga. Inawakan ko yung mukha niya at sabi ko, akala ko ba mahal mo ko, tay? Akala ko ba ikaw yung gagawa sa pangarap kong bahay? Di ba ang sabi mo, hihintayin mong makaipon ako para magkaroon na rin ako ng bahay tulad ng mga ate at kuya ko? Pero bakit mo ako iniwan? Nagsisimula pa lang ako sa pangarap, tay, pero bumitaw ka na agad. Niyakap ko siya ng buong buo. Ng maigpit. Hindi ko alam kung gaano ako katagal sa ganung posisyon. Basta, ang maalala ko lang inaatak na ako ng mga tauhan sa morgue. At walang kasing sakit. At walang katulad ng hapdi sa puso nang mawalan ng ama. Hindi ko alam kung paano mag-move on. Kasi hanggang ngayon umiiyak ako at nasasaktan ako sa tuwing maalala ko sila. Yung mga pangarap namin lahat, andun eh. Pero ang nakakalungkot, hindi sila nakasama sa paglalakbay at pagtupad ng mga pangarap namin. Kaya sana, andito pa kayo para makita ninyo na hindi pa rin ako nagbabago. Pasaway, palatawa, at makulit na anak at kapatid. At kahit ang daming sakit na pinagdaanan ko sa pamilyang to, kayo pa rin ang uuwian ko. Dahil mahal na mahal ko kayo. Ngayon, andito na kaming 5 magkakapatid sa Middle East. Iisang bansa kasi ayaw namin maghiwa-hiwalay. Dala namin ang mga pangarap na minsan
ibinulong sa kawalan. Ang nanay ko, 3 years nang tumigil sa pag-iinom. Pero ngayon back to normal. Umiyak na lang ako kadadasal na sana gabayan siya at sana pahabain pa yung buhay niya. Natupad ko na yung pangarap namin ng tatay ko. Natupad ko na yung pangarap namin ng tatay ko. Na bahay ko na. Bahay ko. Yung merong second floor at veranda. At kung nakikinig ngayon yung tatay ko, ito yung gusto kong sabihin sa kanya. Tay, di ba ito yung pangarap nating dalawa? Dito tayo magsashot sa balcony nang merong malamig na alak. Pero wala ka na. At sa panaginip na lang kitang makakasama. Kayo ni Kuya. At kung nasan man kayo ngayon, sana gabayan niyo si Nanay. Sana tulungan niyong magbago siya. Muli, ako si Thea. At ito ang aking secret file. It's time for DJ Rocky's Secret Files. Impyerno na ang buhay ko. Sa edad kong 5 taon, biktima na ako ng pang-aabuso. Meron akong 3 malayong pinsan na mga lalaki. Ang nanay ko at yung mga kapatid niya, malaki yung tiwala doon. Sa kanila nila ako iniiwan kapag umaalis ang mga magulang ko. Grabe ang iyak ko. Nagmamakaawa ako na isama na lang nila ako sa pupuntahan nila. Kasi takot na takot ako sa mga magbabantay sa akin. Ang hindi alam ng mga magulang ko, binababoy ako ng mga malalayong pinsan ko. Pag ako na lang mag-isa, doon, may ginagawa sila sa akin. Dinidilaan nila yung maselang parte ng katawan ko. At kung ano-ano pa. Hindi ako nagsumbong sa mga magulang ko. Kasi ng mga panahon na yon, hindi ko naman alam kung ano yung pinaggagawa nila sa akin. Hanggang sa mag-edad ako ng 8 years old. Wala na ang mga pinsan ng nanay ko nun. Isang araw nagpaalam ang nanay ko. Pupunta daw siya sa ibang bayan. 2 days daw siya doon, kasama ang kuya ko. Noong araw din na yon, nakipag-inuman ng tatay ko sa kumpare niya. Nagising na lang ako na madilim ang buong paligid. Na para bang may masakit sa aking tagiliran at sa aking harapan. Nasa ibabaw ko na pala ang tatay ko. Hindi ko alam kung paano siya nakapunta ron. Basta ang alam ko, nakapatong ang tatay ko sa akin. Habang gumagalaw siya, wala na akong nagawa. Doon na nagumpisa ang pagiging tahimik ko. Lumalayo ako sa mga tao. Gusto ko lang lagi akong mag-isa. Walang nakaalam sa ginawa sa akin ng tatay ko.
Grade 3 ako. Nagpaalam ang nanay ko. Naluluwas daw siya ng Maynila para mamasukan bilang kasambahay. Pumayag ang tatay ko. Nagpatuloy ang kalbaryo ko. Sinasama ako ng tatay ko na magpastol ng kalabaw sa araw. At doon sa damuhan na walang makakakita sa amin, doon niya ginagawa sa akin yung kahayupan niya. Pati sa gabi, hindi ako nakakaligtas. Ginagamit niya ako ng paulit-ulit. Nakalimang buwan din yung nanay ko sa Maynila. Sa tagal niya doon, ako ang nagsilbing parausan ng tatay ko araw at gabi. Walang nakaalam nun. Sinarili ko lang yun. Year 1999. Nagpasya ang mga magulang ko na magtrabaho sa Maynila, kasama ang iba kong kapatid. Yung dalawa kong kapatid, naiwan sila. At bago sila umalis, sinangla nila yung bahay namin, kung saan doon kaming magkakapatid nakatira. Kumbaga, nakikisama na lang kami sa napagsanglaan ng bahay namin. Pag alis nila, ang pangako nila, magpapadala sila buwan-buwan. Pero sa isang taon, nawala sila kasama namin. Hindi natupad yun. Siguro, isang beses lang silang nagpadala sa amin. 500 piso. Naaalala ko pa. Nalalapit na ang graduation ko nung elementarya ako. Ang sabi, kailangan ko daw mag-donate ng 1 sakong semento, 5 bakal, at 6 na hollow blocks. Iyak ako ng iyak noon kasi gusto kong mag-aral pero hindi ako makakagraduate dahil wala akong pang-donate. Gulong-gulo ako ng mga panahon na yun. Isang araw, may lumapit sa akin. Anak ng kapitan namin. Gusto daw niya ako. Wala na akong mapagpipilian. Wala kaming makain araw-araw. Gusto ko talagang makagraduate kaya sumama ako sa lalaking yun. Pero ang kondisyon ko, sasama ako sa kanya. Pero isasama ko yung 2 ko pang kapatid. Papaaralin niya ako ng high school. Tutulungan niya ako financially. Nag-promise naman siya sa akin. Kaya nagsama kami ng 3. Kasama ko yung 2 kapatid ko. At ayun na nga, dumating na ang araw ng graduation ko. Nahihiya ako noon at naiinggit sa mga kaklase ko kasi kasama nilang nagmarcha yung mga magulang nila. Samantalang ako, yung kinakasama ko, yung kasama kong magmarcha. Pagkatapos, pero tumakas ako. Tumakas ako papuntang Maynila.
At yun pala, buntis ako ng 2 buwan. Pero hindi ko alam na ganun na buntis ako. Dinala nila ako sa manghihilot. Hanggang sa nabalitaan ng nanay ko. Gusto niya ring magpahilot ako. Paulit-ulit, hinilot ang tiyan ko. At ang sabi ng nanay ko, kailangan lang daw hilutin ako para reglahin na ako. Pero wala pa ring nangyari. Hanggang sa unti-unting lumalaki na yung tiyan ko. At naisilang ko ang isang babae. Mabuti na lang normal siya. Hindi siya naapektuhan. And then after 2 months, namasukan ako bilang kasambahay para may pampagatas ako sa baby ko. Naiwan siya sa pangangalaga ng mga magulang ko. Fast forward, after 8 years, nag-asawa ako. Nagkaroon kami ng 2 anak na lalaki. Pero hindi pa rin ako naging swerte sa pag-aasawa. Kasi binubugbog niya ako. Hanggang sa nagpa siya akong mag-abroad year 2014. Umalis ako ng Pilipinas. Year 2015, may natanggap akong balita. Pumanaw na ang nanay ko. Hindi ako nakauwi dahil bukod sa may kontrata ako, bago pa lang ako. At nakapagpadala na ako sa kanila. Hindi ko alam na may mas lalala pa pala akong haharapin sa pagpanaw ng nanay ko. May maliit pa akong nakababatang mga kapatid. 2 babae, isang 13 years old, at ang bunso, 10 years old. After 2 months nung mamatay ang nanay ko, nalaman ko na buntis ang kapatid kong babae. Tinatanong namin kung sino ang ama. Hindi siya nagsasalita. Hanggang sa umamin na siya sa akin ng tuluyan. Tatay namin ang ama ng pinagbubuntis niya. Oo. Buntis ang kapatid ko at tatay namin ang ama. Nashock ako sa nangyari, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Agad akong kumilos, nagpadala ng pera para makuha ko ang bunso kong kapatid sa tatay ko, pero hulog na rin ako. Dahil yung isa ko pang kapatid na 10 years old, nagalaw na rin ang tatay ko. Hayop! Hayop ang tanging lumabas sa bibig ko nung araw na yun. Doon ko naisip na maling-mali ako sa pananahimik ko noon. Lumaban yung mga kapatid ko. Pinakulong namin yung tatay namin. At sila ngayon ay nasa pangangalaga ng DSWD. May 2 taon na ring nakakalipas. At ito ako ngayon pinipilit magtrabaho para sa kanila. Kasi ako na lang yung pwedeng mag-aruga sa kanila. Sa ngayon, mananatili muna sila sa DSWD hanggang sa hindi pa ako nakakabalik ng bansa. At sa paglayo ko sa mga anak ko, ang sarili ko namang pamilya, sirang-sira na. Ang anak kong panganay, hindi ako nauunawaan. Nagrebelde. Pinag-aaral ko ng maayos. Pero hindi. Napabarkada. At meron stay sa Pilipinas. Kaya lang, wala naman akong trabaho na
sasapat. Kaya tiis-tiis na lang dito. Muli ako si Alma. At ito ang aking secret file. For DJ Rocky's Secret Files. Dahil sa mahirap ang trabaho nila, pinilit ko na lang na pumasok doon. No choice ako eh. So, ayun. Nagtrabaho ako sa isang construction site. Medyo isang linggo muna akong palamunin. At inaasikaso ko pa yung mga requirement na kailangan ko. Isang araw, bibili ako ng pagkain noon. Nagugutom kasi ako. Pagkabungad ko sa tindahan, may nakita akong magandang chick. Wait, sabihin na natin na medyo payat, pero sexy. May kasabihan nga na mas maganda ang maging payat, maraming damit ang kakasya, kesa sa mataba, parang punong akasya. So, ayun nga. Bumili ako, sabi ko. Tao po. At sumagot naman ang ex-girlfriend ko. Ano yun? Sabay bumanat ako ng, pwede ba kitang makasama? Ay, pabili ako ng isang soft drinks. At yung tinapay dyan na matamis, parang pagmamahal ko. Tapos ngumiti ako sa kanya. Sabi naman niya, hala, si kuya humuhugot. By the way, itago na lang natin siya sa pangalang Sakura. So, palagi niya akong niloloadan. Binibigyan niya ako ng pera, damit, pagkain. Basta, ang effort niya sa akin, may pamansari-mansari pa. Eh ako naman, sige lang, tanggap ng tanggap. Hanggang sa isang araw, nalaman na lang ng pinsan ko. Sa una ayos lang eh. Hanggang sa biglang nagalit sa akin. Ang sabi ba naman sa akin, hayop ka? Halos tinulungan ka na namin tapos ganito yung gagawin mo sa akin? Ako naman, dahil galit na galit siya, humingi lang ako ng pasensya. Nagpakumbaba. Ang sabi ko sa pinsan ko, pasensya na, lalaki lang din ako. Hindi ko sinasadya, tsaka lasing ako noon. Lagi kasing nangungulit sa akin yung syota mo eh. Pagkatapos kong magpaliwanag, medyo nagkaayos kami. At doon ko nalaman ang tungkol kay Sakura, na tinatawag ko ng ex-girlfriend ngayon. Kinuwento sa akin ng mga barkada kung ano yung ugali nun. Kesyo ganyan, ganito, wag ko daw seryosohin kasi alam nyo na, isang babaeng nagpapagalaw. Sabi ko naman sa isip-isip ko, papunta pa lang kayo, pabalik na ako. Pero umabot ng 9 months yung relasyon namin eh. Puro kalokohan, paninira ulo. Pero masaya rin naman. Magkalapit lang kasi yung barracks namin at yung bahay nila, mga ilang lakad lang. Minsan pa nga sa mismong unit na ginagawa na bahay, kahit sa bahay nila may nangyayari sa amin. Wala akong pakialam kahit mahuli pa kami ng magulang niya. December 2017. Isang araw umuwi ako sa probinsya para magbakasyon. Ganun pa rin, puro pangungulit. Tawag ng tawag sa akin si Sakura.
Pinapansin ko lang siya kapag nawawalan na ako ng pera. Sinasabihan ko siya na magpadala siya, ganun. Tuloy pa rin yung pambobola. Nung makabalik na ako dito sa Cavite, sinalubong niya agad ako kung saan ako bumaba ng bus. Sabay yakap sa akin. Tapos sabi ko, aba, namisata ako ng girlfriend ko ah. Pero mas namiss kita. Pakis nga ako. Tara, kain muna tayo. Nagugutom ako. Ay, ikaw na lang pala kakainin ko. Sabi ko sa girlfriend ko. Tumawa kaming dalawa. At gaya ng dati, alam na. Fast forward. Dumating ang isang araw. Hindi na siya nangungulit sa akin. Pero pinabayaan ko na lang. Nag-text ako sa kanya na, bakit di ka nagpaparamdam? At ang sagot niya, pagod na daw siya. Hindi ko naman daw nakikita yung mga effort na ibinibigay niya. Yung pagmamahal na ibinibigay niya. At ang sabi niya, magfo-focus muna daw siya sa pag-aaral niya. At ang sagot ko na lang, okay, ingat na lang. At sabi ko talaga sa isip-isip ko, salamat! Nakatakas na ako sa babaeng yun. Pagkatapos ng araw na yun, mga bandang hapon, nakita ko siya may kasamang iba. Natawa na lang ako. Sabi ko naman, tama nga yung mga tropa. Iba rin tong babaeng to, sabi ko sa isip-isip ko. Ako naman naglalakad-lakad lang, kunwari di ko sila nakita. Basta ako tawa lang ng tawa. Isang araw, bumili ako sa kanilang tindahan. Nakita ko yung nanay niya, si Manay. Nung nakita ko siya, sabi ko kay Manay, ganda po natin, tita. Tita kasi yung tawag ko dun. Tapos sabi sa akin ni Manay, loko kang bata ka, bubulahin mo pa ako. At ang sabi ko naman, ay tita, basketball player nga po ako pero di ako mambobola. Tapos nakita ko si Manay, kinikilig. Sabi ko sa isip-isip ko, siguro kung yayayain ko tong gumarahe, baka pumayag to. Pero malamang sa malamang kapag ako yung niyaya nitong gumarahe, papatusin ko rin. Kasi may asim pa eh. Maputi si Manay. Sexy din. Medyo bata-bata pa naman si Manay. Parang nasa 40 pataas. Pero marunong mag-alaga ng katawan. Fast forward. Isang araw nasa grocery ako nun. Bumibili ng gamit para sa katawan. Nakita ako ni Manay. Sabay sabing, uy Pogi, anong ginagawa mo dito? Ang sagot ko, eto po bumibili ng gamit sa katawan ko para mabango po ako pag aamuin niyo ako. At ang sabi naman ni Manay, ay, ikaw talagang bata ka, loko-loko ka talaga. Tapos nung nandun na ako sa cashier, sabi niya, pasabay na lang ako ng binili ko, Pogi, para isa na lang ako sa magbayad sa mga binili mo. Aba, sa isip-isip ko nun, ang swerte ko naman. Nung pauwi na ako sa barracks namin, ang sabi ni Manay, sabay na daw kaming sumakay ng tricycle. Magkatabi kami nun. Siyempre, diba, masikip sa loob ng tricycle. Biglang sumayad yung dede ni Manay sa siko ko. Nagulat na lang ako nung biglang may maramdaman akong umangat sa shorts ko. Napaganon na lang ako nang biglang nilagay ni Manay yung kamay niya sa hita ko.
Sa isip-isip ko, ay, alam ko na to. Pinabalik ko yung tricycle driver kung saan papunta yung hotel. Ang sabi ni Manay, "Oh, bakit mo pinabalik, Pogi? May pupuntahan lang po tayo," sabi ko. Sa sarili ko, ang iniisip ko, ay wala nang hiya-hiya. Basta may sugar mommy, maasim-asim na maalat-alat na to. Nung pagbaba namin sa hotel, wala siyang kibo. Dire-diretso lang din. Hanggang sa yun na nga, may nangyari sa amin ni Manay. May nangyari sa amin ng nanay ng ex-girlfriend ko. Iginarahe ko si Manay. Kiliting-kiliti si Manay sa ginawa ko na parang dalaga pa. Nung natapos na kami, ang sabi sa akin ni Manay, "Oh, Pogi, wag mo na ipaalam sa anak ko to, ha? At baka may makaalam pa nito." Siyempre, ang sabi ko naman, "Okay po, wala po talagang makakaalam. Pero in fairness, Manay, ang sarap niyo po." Tapos tumawa lang kami ng tumawa. Hanggang ngayon, may nangyayari pa rin sa amin. Ewan ko bakit nagkakaganito ako. Alam ko sa sarili ko na mali ako eh. Alam ko, bastos ako. Para bang walang pinag-aralan. Pero minsan nasasabi ko sa sarili ko, gusto ko nang tigilan yung ganitong gawain, pero mas malakas pa rin talaga yung tukso. Alam ko na balang araw, mangyayari din sa akin yung may karma. Pero handa akong tanggapin lahat ng yun kung mangyari man na makarma ako. Ano bang pwedeng maipayo nyo sa akin ngayon? Tulungan nyo naman ako. Salamat po.